Hi guys! Welcome to my channel. So this is our 5th lesson in statistics. Pwede tayo mag-predict ng expected data and we compare those two. Yun. Is either meron siyang significant relationship or meron siyang significant difference. So, si chi-square divided into 3 tests. Test of goodness of fit, test of homogeneity, and test of independence. So, kahit meron man siya 3 tests na differences, good thing is isa lang formula niya. So, ito yung formula niya. X squared is equal to the summation of O minus E squared all over E, where X squared is the chi-square, O is the observed group, and then E is the expected group. Take note ha, si chi-square kahit marami siyang divided into 3 tests siya, isa lang ang formula niya. Nangyayari, dahil sa marami siyang type of test, pwede siyang test of significant relationship at pwede rin siyang test of significant difference. Provided na gusto mo lang i-measure yung observed data mo compared to a given expected data or computed expected data. So, ano nga ba ang decision rule niya? So, kung kagaya ng ibang mga test na meron tayo, meron din siya decision rule, kagaya lang din nun. Anong decision rule niya? X squared value is less than X critical value, accept HO. O same lang rin, kung pagka mas mababa yung na-compute natin, compared dun sa critical value, accept HO. Pag accept HO is either without significant difference or without significant relationship. Take note ha, si chi-square pwede siya dun sa dalawang yun ha. Depende nga lang sa given problem. Kunyari, ang given problem is there's significant difference. So, kung accept HO ang magiging final computation, magiging answer niya without significant difference. Diba? Depende doon sa given problem. So, mababasa niyo naman yung sa given problem kung ang magiging sagot niya is with significant difference or without significant difference or relationship. So, kapag ka naman greater than sa critical value, reject HO. So, DF niya or degrees of freedom, nag-iba rin yan doon sa computation niya. K minus 1 times the quantity of R minus 1, where K is the number of groups, and K is the number of categories, and R is the number of groups. So, mamaya makikita nyo yung represent dito sa given problem. Ano nga yung K at ano yung R niya. So, kailangan natin alamin, ano nga ba yung critical value? Yung critical values ni chi-square. So, yun yun. Critical values ni chi-square. So, medyo malabo yung copy ako. Kaya hindi ko na linagay kung saan kung site na ako. So, madali lang naman siyang search. Search nyo lang siya sa Google. Type nyo lang X squared critical value or chi-squared critical value. Kaya naman makikita nyo. Basta provided the level of significance is okay. Parehas tayo ng values ng yun. So, proceed tayo dun sa given problem. Sample number 1. Is there any significant difference in the survey asking student if they agree in the new policy when group according to gender? Use alpha 0.05. So, question na to kung nag-iiba ba ang sagot ng mga estudyante, yung babae at lalaki, meron ba significant difference? So, ibig sabihin, ang magiging final answer natin is with significant difference o kaya without significant difference. Kasi yun yung tanong.
Kung ang tanong dito, is there any significant relationship? Magpo-fall tayo. Plus 17 plus 18, that is 80. 55 plus 42 plus 23, that is 120. Pababa tayo. 45 plus 55, 100. 17 plus 42, 59, 41. And then, grand total nila. Ibig sabihin, pwede dito ka mag-add, pwede dito ka mag-add. Parehas lang yan. Ibig sabihin yan, tino-total lang natin yan. That is 200. So, yan yung observe group ninyo. So, unlike dun sa mga previous discussion natin, we're in, yung mga total lang ang kinukuha natin, then we proceed dun sa computation. Dito, iba sa kay Square. So, kunin natin yung book table. Kasi ito nga book table na to, ito yung observe group ninyo. So, kailangan nyo siya as a whole. So, lagi lang muna natin yung observe group. Sabi ko nga, yun yung observe group ninyo, kukumpitin na natin yung expected group. So, yan, yung observe group natin. Write nyo lang, 45, 17, 18, 55, 42, 23. Ganyan ha. I-write nyo lang yan dito dahil yun yung observe group natin. Yan, puro pa ganyan. Para may pattern kayo.
O minus E, ibig sabihin susubtract lang natin yan. Itong observed group minus expected group, O minus E. Susundin natin yung rules na integers kung negative, negative yung answer. So 45 minus 50, that is 5. 17 minus 23.6, that is negative 6.6. 18 minus 16.4, that is 1.6. 55 minus 60, that's negative 5. 42 minus 35, that's 6.6. 23 minus 24.6, that's negative 1.6. So, huwag natin i-total yan. Proceed na kayo dun sa kasunod. No need na i-total yun dito sa part ito. Na kayo dito sa kasunod. O minus E squared daw. Ibig sabihin, square lang natin lahat ng dito na dito. So, square lang ninyo. 5 times 5, that is 25. Or 5 squared, that's 25. 43.56, 2.56, 25, 43.56, 2.56. Hopefully, nasusundan ninyo ha. Bilisan ko lang kasi paulit-ulit lang rin naman ang process. So, O minus E squared, ito yun. O minus E squared daw natin, divide by E. So, ito yung natin, divide by E. So, itong na-complete daw natin, divide daw natin dito sa expected group natin. So, yung susunod na gagawin natin sa table. So, 25 divided by 40, that's 0.625. So, 43.6 divided by 23.6, that is 1.8458. Next is 2.56 divided by 16.4, that's 0.1561. 25 divided by 60, that is 0.4167. Next is 43.56 divided by 35.4, that is 1.2305. And then last is 0.1041. So kung makikita ninyo, at least 4 decimal. Same lang rin ang ginagawa natin ng first lesson natin, at least 4 decimal hanggang hindi pa siya final answer. So, ano next na pa-process natin dito? Kung makikita ninyo, maalala ninyo, ano ba formula ni chi-square? Formula ni chi-square is summation of O minus E squared over E. Ito yun eh. Tama? Ang nawawala lang, yung summation. Tama? Wherein summation means sum of all. Ibig sabihin, i-add up lang natin lahat ng data na yun. Yun na yung chi-square natin. So, total lang nito, i-add up lang natin yan. Wala na tayo pang substitution formula na gagawin. Add up natin yan, yung total niyan, that will become our chi-square. So, total niya is 4.3782. So, that will serve our chi-square value. Yan siya ha. Once na makompleto natin yung table, add up yung pinaka-last na sa column. Ayun lang yun. Ngayon magsaserve as chi-square value natin. Next. So, pwedeng 4.3782 or 4.38 since final answer na yan. So, 2 decimal tayo. So, pwede natin lagay siya sa table. So, computed x-word value natin, 4.38. Degree of freedom. So, balik tayo yung degree of freedom. Df is equal to P minus 1 times R minus 1. So, ano nga ba yung value ng P natin sa value ng R natin? Balik tayo sa given data. Ito yung
So, therefore, final answer natin, without significant relationship or with significant relationship between. So, ito yung given na pinrovide yung example number 2. So, thank you for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo dun sa full lesson natin. So, bye!